Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin ang ating dikilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin. Minamahal, upang Diyos magpala sa kanyang mga banal na salita, magbukas ng ating puso at kaisipan sa kahalagahan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilat na pagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. Hallelujah. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer, beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan sa aming mga puso't kaisipan, cast out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, yung pinakamalakas po nating palakpak, ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay at tayo po'y sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay dahil tayo pong mga anak ng Diyos, we are overcomer through Jesus Christ. We are more than a conqueror in Jesus' name. Tayo po ay mananagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Linia C. Almeda, at love and respect also to our beloved children-in-law, whole blessed Almeda family, at minamahal sa inyo pong lahat, pleasant afternoon na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng Diyos, beloved co-preachers, beloved co-workers, sa lahat ng ating mga beloved musician, at sa lahat po ng ating mga beloved choirs, at sa ating mga bisita, kung meron man, welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Huwag po ninyong kakalimutan, minamahal, magdala ng bisita, dalhin po ninyo ang inyong mga loved ones, mga kapitbahay po ninyo, mga minamahal, kung kailangan pamasahian ninyo para maka-attend sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay, umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, kagalakan po namin mga minamahal ang magpaabot, mangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo para po sa kalakasan nating espiritual, sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po ay nagre-restore, nagre-refresh, nagre-renew ng ating pananampalataya, ng ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nanlulumo, nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo, ang salita ng Panginoon ang gagamitin ng Diyos upang ma-renew, ma-restore, ma-refresh yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay madatnan ng mahal na Panginoon, na tayo po'y nanlalamig. Ayaw ng Diyos na tayo po'y madatnan in the time of rapture, sa araw ng pagdagit, na tayo po ay madatnan ng Panginoon, na tayo po ay nanghihina sa ating pananampalataya. At ang nais ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay refresh, restore, renew yung ating faith, upang dumating ang mahal na Panginoon, mag-take place ang rapture anytime now. Mga minamahal, 100%. We are ready po, mga minamahal, sa pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalatigit sa lahat ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, the purpose of Jesus' manifestation. The purpose of Jesus' manifestation. Ang layunin, ang kahalagahan o layunin, mga minamahal, ng pagpapahayag ng ating mahal na Panginoon. At we believe in our doctrine, in our faith, that there is only one God. Say amen. We believe that there is only one God. Naniniwala tayo na ang Diyos ay isa. Amen. But He was manifested
in three manifestation, mga minamahal. As a Father, He is our Creator. As a Son, He is our Redeemer. As a Holy Spirit, He is our Comforter. Bilang Ama, naniniwala tayo ng mahal na Panginoon, siya po ang ating tagapaglikha. Bilang anak, siya po ang ating tagapagligtas. Amen. Bilang Espiritu Santo, siya po ang ating tagapag-aliw. But there is only one God. Siya po yung nagpahayag lamang sa tatlong kapahayagan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Alam po ninyo, maraming hindi naniniwala, mga minamahal, sa katuruang ito. Para sa kanila, imposible ng Ama ay maging anak, ng anak ay magmanifesto sa Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay magmanifesto bilang Ama. Para sa kanila, mahirap paniwalaan ng isang Diyos ay kayang magpahayag sa tatlong kapahayagan. Ito po'y loophole para sa kanila. Ito po'y hindi kapanipaniwala. Pero ang mga taong ito, naniniwala sila ng aswang ay pwedeng maging aso. Diba? Naniniwala sila ng aswang ay pwedeng magpahayag, magmanifesto, mga minamahal. Ang iba'y itim na aso, itim na pusa, baboy, pwedeng maging ibon. Diba? Amen? Pero hindi sila naniniwala na ang isang Diyos ay nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Kung para doon sa mga aswang, nagagawa nilang magbago, mag-transform in other transformation, maging aso, maging pusa, maging baboy, maging ibon. Gaano pa kaya ang ating mahal na Panginoon? Kung nagagawa nila, lalong higit ang Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon, yung power ng Diyos is limitless, boundless. Yung power ng ating mahal na Panginoon. Amen? No bound. Walang boundary yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya we are blessed among the blessed. Dahil tayo po'y nakasumpong ng totoong turo mula sa turo at pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, hinango mula sa turo ng mga apostoles, mga in early church, at ito po ay rinibil ng ating mahal na Panginoon sa ating kagalang-galang na pastor, at itinuro sa atin na tayo po'y manampalataya na isa lang ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, if you believe that there is only one God, you do well. Ang ginagawa mo ay mabuti. Amen? Kapag naniniwala ka na ang Diyos ay isa, ang ginagawa mo ay mabuti. Even the devil, mga minamahal, they believe and they also tremble that there is only one God. Kung ang demonyo, mga minamahal, naniniwala, sila po'y nanginginig sa paniniwala na ang Diyos ay iisa, mga minamahal. Amen? We are doing well once we believe that there is only one God. And ito pong tinatawag ng Biblia, that there is only one God, ito pong nag-iisang Diyos, the creator of all things, the beginning of all things, ang ating pinakamamahal na pagsabi ng Bible, all things made by Him and because of Him. Ang ating mahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos. Ito pong nag-iisang Diyos na ito, Diyos ni Abraham, nag-iisang Diyos na Diyos ni Isaac, nag-iisang Diyos na Diyos mga minamahal ni Moses, Diyos ng mga propeta, Diyos ni Misak, Sarra, Abednego, Diyos ni Daniel, Diyos ng ating kagalang-galang na pastor na nag-ingat sa kanila sa kabundukan ng Talipaw, Hulusulong mula sa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf. Itong nag-iisang Diyos, He was manifested in the flesh. Siya po'y nagpakatawang tao. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At yan po ay proven based what is written biblically, written in the Bible. Ang Biblia ang nagpapatunay. Tayo po'y may preba. Kahit sa ang sulok ng buong mundo, ating ipagsigawan at iisang Diyos nating pinaglilingkuran. Meron po tayong preba. Meron po tayong ebidensya. Biblia ang nagpapatunay. Salita ng Diyos ang nagpapatunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay nag-iisang Diyos na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Basahin natin ang Bible, 1 Timothy chapter 3, verse 16 in English version. Praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up unto the glory. Amen. Aklat ng Timoteo, Kabanata 3, talata po ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan.
yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 3, verse 16, great is the mystery of godliness. Yung pagiging godly ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Hesus, that is the great mystery. It means word mystery, untold story. Mga minamahal, hindi po i-reveal ng Panginoon yung mystery. It means tinago. At itong tinagong bagay na ito, i-reveal lang ito ng Diyos doon sa mga taong kanyang pinili. Kaya hindi lahat makakaunawa, mga minamahal, ng revelation na ito. Hindi lahat ng tao mauunawaan ang mystery ng godliness ng ating mahal na Panginoon. Pero we are blessed. Amen? Bakit po, mga minamahal, isa tayo na pinagpala ng Diyos, ng puso at isip natin ay binuksan ng mahal na Panginoon upang maunawaan natin ang misteryo ng pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Without any controversy, biblically written, sabi ng Bible, without any controversy, God was manifest in the flesh. Walang pagtatalo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakakaunawa. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nadadaya ng kaaway. Marami pa rin ang nalilinlang. Marami pa rin ang nabubulag sa katotohanan. Because they don't understand the mystery of godliness. So kung hindi mo maunawaan yung mystery ng godliness, yung mystery ng pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, napaka-imposible na masumpungan mo ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Niyang misteryo ng Diyos ay hindi mo maunawaan. Kaya kapag maunawaan mo ang misteryo ng pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, malaki po ang ating pagkakataon na tayo po'y makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Without any controversy, God was manifest in the flesh. Ang nag-iisang Diyos na gumawa at lumikha ng langit at ng lupa, amen, He was manifest in the flesh. Yan po'y sa katauhan na ng ating pinakamamahal na, yung ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Bible, the fullness of Godhead bodily, mga minamahal, yung kabuuan ng pagka-Diyos ng ating nag-iisang Diyos, it is in Jesus. Amen? Yung fullness of Godhead bodily, ito po'y nasa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung purpose po, kagaya ng ating topic, the purpose of Jesus' manifestation, we believe that the purpose of Jesus' manifestation is for the salvation of humanity. Unang-una, yung purpose, bakit si Jesus, mga minamahal, ay nagpakatawang tao, bakit ang nag-iisang Diyos ay nagmanifest, nagpahayag sa laman, sa katauhan ng ating mahal na Panginoon. The first purpose, the first reason why Jesus manifests in the flesh is for the salvation of humanity. Para po sa kaligtasan, mga minamahal ng maraming mga tao. Sapagkat sabi ng Biblia, kung si Jesus ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, kung ating mahal na Panginoon hindi nagpadanak ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Bible, without shedding of blood, there is no remission of sin. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung ang Panginoon hindi nagpadanak ng dugo, hindi nagpatigis ng dugo sa krus ng Kalbaryo, tayo pong mga hintel, walang kapatawaran ang ating kasalanan. We are totally condemned na kahit anong gawin natin, wala tayong puwang sa langit, wala tayong lugar sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. But thank God, through Jesus Christ, He offers life. He shed His blood in the cross of Calvary. At salamat sa Panginoon dahil sa pagpadanak, pagpatigis ng dugo ng ating mahal na Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Amen? Kaya hindi na tayo matatawag na makasalanan. Bakit? Mga minamahal, tinanggap na natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bilang tao, oo, nagkakasala tayo. Sometimes tayo po'y nakagawa ng pagkakasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi na tayo matawag na sinners. Hindi na tayo matawag na makasalanan. Amen? Dahil tinanggap na po natin ang kapatawaran galing kay Kristo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, sabi ng Bible, the first reason, first purpose
why Jesus Christ manifest in the flesh, His manifestation, sabi ng Bible ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang sabi po rito is for the salvation of humanity. Ang gusto ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Yan po ang totoo. Yun po ang gusto ng Panginoon. Desire ng puso ng Diyos na walang mapunta ng impyerno. Naniniwala po ba kayo? Yan ang desire ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Amen? Kaya nga po binigyan niya ng sariling emosyon ng tao. Sariling pag-iisip, free will. Hindi niya dinidiktahan ng tao. Kung gusto mo ng langit, maglingkod ka. Kung ayaw mo ng langit, huwag ka maglingkod. Doon ka sa bisyo. Doon ka sa masasamang mga gawa. Manatili ka sa kahilayon kung ayaw mo ng langit. Hindi dinidiktahan ng Panginoon ang puso't isip ng tao. Dahil ang Diyos, He is not autocratic God. Hindi siya katulad ni Hitler. Si Hitler tinawag na autocratic leader. Ha? Bakit naging autocratic leader si Hitler? Dahil kapag hindi ka sumunod sa kanyang gusto, papatayin ka niya. Wala kang free will para pumili kung ano ang gusto mo. Dahil autocratic siyang leader. Ang Panginoon hindi siya autocratic kong leader. Hinahayaan kanyang magpili. Amen. Kaya nga nagpapadala siya ng preacher para i-enlighten tayo. I-open up yung ating isip at puso para maunawaan natin kung gaano kahalagang paglilingkod. Diba? Beloved Honorable Pastor, talagang nagpipreach siya boldly ng salita ng Panginoon. Hindi siya natatakot. Tinuturo ang buong katotohanan. Kung anong pula, kung anong puti, kung anong itim. Itinuturo ng ating kagalang-galang na pastor. Mga beloved preacher natin, mga minamahal, itinuturo ang buong katotohanan. Dahil gusto ng Diyos lahat maligtas, lahat hindi mapahamak, hindi mapunta ng impyerno. Pero siyempre, mga minamahal, ginajudge tayo ng mahal na Panginoon. Ito po'y according sa ating mga choices. According ito sa ating desisyon. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, may dalawang daanan, mga minamahal. Ang maluwang na daan, patungo sa kapahamakan. Ang makipot na daanan, patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggang. Tayo po ang pinagpipili, mga minamahal. Saan ba tayo landas tatahak? Sa landas ba na masikip? Sa landas na makipot? O doon sa landas na maluwang? Sabi ng Bible, doon sa landas na maluwang, marami ang tatahak nito, ngunit ang katapusan, ang dulo nito'y kapahamakan. Amen? Ang makitid at makipot na daan, ilan lang ang tatahak sa daanang ito dahil mahirap. Ang tao ngayon, lalong-lalo in our generation, in our time, ang gusto ng tao ngayon, conveniente, luxurious life, magaan, matiwasay na buhay. Yun ang gusto ng tao. Amen? Dati-rati, pag magsaing ka, talagang hahanap ka ng panggatong sa kaldero, babantayan mo. Ngayon, rice cooker na. Di ba? Pasimple ng pasimple, pagaan ng buhay. Yun ang gusto ng tao. Noon, maglalaba ka, magbababad ka, magkukusot ka, ibabrush mo yung damit mo. Ngayon, washing machine na. Yun ang gusto ng tao. Comfortable, luxurious living. Yun ang gusto ng tao sa ating panahon ngayon. Amen? Ayaw na naghihirap, nagsakripisyo. Kaya ang pinipiling daan, natural yung maluwang. Kung siyempre, logically, kung kayo pupunta sa isang lugar, doon ka dadaan sa hindi rough road, sementado. Amen. Bakit dadaan dito sa rough road? May sementado naman. Logically, literally ba? Pero in spiritual, sabi ng Bible, yung daan na maluwang, ang dulo nito ay kapahamakan. Ngunit yung daan na makipot, yung daan na masikip, yung daan na punong-puno ng sakripisyo, yung daan na punong-puno ng pagtitiis, yung daan na punong-puno ng pag-uusig, yung daan na punong-puno ng pangungutya, yung daan na punong-puno, mga minamahal ko, ng mga taong humahadlang sa ating paglilingkod. Yun pa ang daan patungong langit. Hindi ka pwede mag-shortcut. Amen. Walang shortcut papunta ng langit. Praise the Lord. Meron ba? Meron bang shortcut papunta ng langit? Wala. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya yung daan patungong langit, hindi ka pwedeng pumasok ng langit na hindi ka magsakripisyo.
Hindi ka pwedeng makapasok ng langit na hindi ka magtiis. Yung linalandas mo, tinatahak mong landas kapag walang pagtitiis. Yung tinatahak mong landas, walang problema, walang kahirapan, walang suliranin, walang pag-uusig. Hindi yan ang landas patungong ng langit. Baka nagkamali ka ng daan na tinatahak. Dahil kapag daan papuntang langit ang tahakin mo, tiyak na bagay, may pagsubok, may problema, may pag-uusig, may pagtutuwid, may pagtuturo, may pagdisiplina, may mga pagsaway ang daan patungong langit. At kung gusto mong ng langit, huwag kang magulat. Amen. Kung ang landas na yung tinatahak, mga minamahal, ay mayroon pong pagtutuwid, mayroon pong pagsaway, pagdidisiplina ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, the main purpose, the main reason why Jesus Christ manifest in the flesh is for the salvation of humanity. John chapter 3, verse 16. Basahin po natin ang Biblia. From the book of John 3, verse 16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Aklat ng Juan, Kabanata 3, talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God bless po sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ito po'y demonstration ng boundless love ng God the Father. Sabi ng Bible, para may pakita ng Ama, ng nag-iisang Diyos, na ang kanyang pag-ibig ay totoo, ang kanyang pag-ibig ay walang kapintasan, He offered His only begotten Son. It is Jesus Himself. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. These verses, mga minamahal, God profound His boundless love for the creation, for His creation. Pinakita ng mahal na Panginoon yung kanyang pag-ibig na walang katulad sa magitan ng kanyang anak sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sasabihin ng iba, Brad, di iba ang ama, iba ang anak. Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, yung propitiation ng ating mga kasalanan, yung atonement ng ating kasalanan, ito'y sa magitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y katubusan natin. Because lahat po tayo, mga minamahal, dahil po sa kasalanan ng ating mga magulang, kasalanan ng ating mga ninuno, tayo pong lahat ay nakasangla dahil sa ating kasalanan. Tayo po'y tinubos ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi po sa magitan ng dugo, hindi po sa magitan ng ginto o anumang mga mamahaling mga bagay, kundi binigay niya ang kanyang buhay upang tayo po ay matubos. Kaya sabi ng Biblia, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang sinumang manampalataya kay Kristo, amen? Ang sinumang manampalataya magtiwala, ang sinumang ibibigay ang kanyang buhay para kay Kristo. Dahil yun ang pagtitiwala. Amen? Yun ang pananampalataya. Hindi ka pwedeng manampalataya at magtiwala sa Diyos na hindi mo ibinibigay ang buhay mo sa Kanya. Amen? In the first place, before ka matutong magtiwala, before ka matutong manampalataya sa Panginoon, kailangan mo munang ibigay ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Bakit po natin kailangang ibigay ang buhay natin sa mahal na Panginoon? Dahil ibinigay ng Diyos ang buhay niya para sa iyo. That is the reason. Bakit kailangan mo, bakit kailangan ko, bakit natin kailangan ibigay ang buhay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at yung pagbigay ng buhay sa Panginoon, pagbigay ng buhay mo sa Panginoon, that is the wisest decision that you need to make, mga minamahal. Yung pagbigay ng buhay mo sa Panginoon, yan ang pinakamatalinong desisyon na dapat gawin ng isang Kristiyano upang matiyak mo ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal. Wala na pang mas matalino pang desisyon ng isang Kristiyano, kundi ang ibigay mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, wala kang pangamba. Kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, wala kang dapat ikabahala. Kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, ang Diyos ang maghahanda ng lahat
ng iyong pangangailangan, material man, financial man, o spiritual mong pangangailangan. Kapag ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ang tatanggapin mo ay buhay na walang hanggang. Kaya yung purpose why Jesus Christ manifest in the flesh, mga minamahal, sabi ng Bible, for the salvation of humanity. Gusto niya lahat maligtas. Gusto niya lahat hindi mapahamak, mga minamahal, pero ang tao ang pumipili ng kanilang ikakapahamak. Amen? Although na ang lahat ay bukas, ang langit, mga minamahal, ay bukas para sa lahat. Ang buhay na walang hanggang ay ilinaan ng Diyos para sa lahat. Ayaw niyang mapahamak, ayaw niyang maimpyerno ang tao. Pero ang tao ang pumipili. Gusto niyang piliin ang kasamaan. Gusto niyang piliin ang kasalanan. Kaya ang mahal na Panginoon, hindi na pinipigilan kung anong piliin ng tao. Dahil choices natin yun. Meron tayong sariling desisyon. Binigyan tayo ng free will ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ikaw, ako, tayo narito, pinili natin ang langit. Amen? Pinili natin ang buhay na walang hanggang. Pinili natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil lubos nating naunawaan na ang paglilingkod sa Diyos ay may pakinabang. Pangalawa, mga minamahal, Jesus Christ manifest in the flesh. The purpose of His manifestation is to destroy the works of the devil. Una, for the salvation of humanity. Ang pangalawa is to destroy the works of the devil. Puksain ang gawa ng kaaway. 1 John chapter 3, verse 8. Kindly po pakibasa. Praise the Lord. From the book of 1 John chapter 3, verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Amen. Aklat ng unang 1, kabanata 3, talata po ay 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo, sa bagay na ito'y walang nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Amen. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Jesus manifest in the flesh. The purpose is to destroy the works of the devil. Sa buhay natin, before natin nakilalang mahal na Panginoon, napakaraming gawa ng kaaway sa buhay natin. Sira ang buhay natin. Amen? Ito'y gawang lahat ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Bisyo, karamdaman, masamang pag-uugali. That is the influence of sin. Tayo po ay na-influensyahan ng kasalanan. Sinisira ng kaaway ang buhay natin noon nung hindi pa tayo naglilingkod. Kaya't kahabag-habag ang maraming mga tao, yung ating mga loved ones na hindi pa naglilingkod, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga taong malalapit sa atin na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinisira ng kaaway ang kanilang mga buhay, kagaya ng mga buhay natin noon na sinisira ng kaaway. But Jesus came in our lives, mga minamahal, to destroy the works of the devil. Ngayon tayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na ang buhay natin noon na walang pag-asa, ang buhay natin noon na napakagulo, ang buhay natin noon na walang kaayusan, ang buhay natin noon, mga minamahal, na talagang sinira ng kaaway. Ngayon, nagpapasalamat tayo dahil ito'y inaayos, unti-unting inaayos ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yun pang purpose, to destroy the works of the devil. This verse stated that the Son of God came to destroy the works of the devil, implying that Jesus' mission is to overcome the destructive forces of the evil, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon ipakita sa atin na ang kanyang misyon dito sa lupa ay wasakin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Kaya, mga minamahal, meron po tayong, hindi po, mga minamahal, sino po yung nandyan? Meron po tayong magazine na ini-issue ngayon, volume 1 po na magazine. Ito po ay compilation ng mga testimony ng ating mga kapatiran, mga minamahal na nakilala sa ating mahal na Panginoon.
ito po'y issue hindi lamang po para sa mga preacher. Ito po'y pangkalahatan. Amen? Lahat po ng mga testimony, major testimony, nakasulat po dito, mga minamahal. At yung aming in-order ay 10 pieces pa lamang po para makita ng iba. Amen? Kaya lang ipapa-LBC pa. Kung gusto po ninyong mag-order, dahil ito po'y para sa lahat, mga minamahal, ay pwede po kayong lumapit sa ating information at magpalista kung kayo po'y mag-order, mga minamahal. Napakaganda. Nabasa ko po ang gaganda ng testimony. Talagang makakataba ng puso. Pag mabasa niyo po ito, masasabi ninyo na pinagpala ako dahil ako'y napaanib sa miyembro ng Jesus Miracle Crusade, Church ng Jesus Miracle Crusade. Yung mga testimony na ito ang nagpapatunay na buhay ang Diyos. Ito ang nagpapatunay na totoo ang Diyos. Ito ang nagpapatunay na makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya tayo pong nakakilala sa Diyos, ni katiting, ni kaunting pagsisisi, ay hindi nababahira ng ating mga puso dahil tayo mismo, we are totally 100% convinced na tayo po ay nasa buong katotohanan. Dahil personally, meron po tayong kanya-kanyang mga testimony na kaya nating iwagayway sa lahat ng dako, kaya nating isigaw sa lahat ng dako na tayo totoong pinagpala dahil in our own experience, mga minamahal, yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung gusto po ninyong mag-order, lapit lamang po kayo mga minamahal sa ating information at pwede po nating i-request na sila po yung magpadala. Yung presyo po nito, 150. Hindi pa man po announcement, sabihin ko na lamang po, 150 yung presyo nito. Pero nung lately na, para lamang po ito doon sa naka-attend ng preachers meeting, binigyan ng favor ng ating beloved Ate Tet na yung ibang mga preacher para kumuha, 50 pesos po yung kanyang ibinigay. Pero doon lamang po yun sa panahon ng preachers meeting. Pero ang totoong presyo talaga nito ay 150 pesos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag mabasa po natin ito, mga minamahal, lahat ng mga testimony na compile sa magazine na ito, talagang mabibless po kayo. Lalago ang inyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Jesus came to this world. He was manifest in the flesh to destroy the works of the devil. Ano pong sabi, mga minamahal, John chapter 3, verse 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula, nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y mahayag ang anak, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo, to destroy the works of the devil. Ang pangatlo, mga minamahal, amen, the purpose of Jesus' manifestation is to give abundant life doon sa mga mananampalataya sa Kanya. Not only life, but abundant life yung ino-offer ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Basahin po natin John chapter 10, verse 10. Praise the Lord. From the book of John chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. Aklat ng 1, Kabanata Gs, talata po ay Gs. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumugsa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Yan po ang kapangyarihan ng kaaway maging sa mga buhay natin noon. He came to kill, to steal, and to destroy. Winasak niya ang buhay natin. Ginulo niya ang buhay natin. Amen? Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon dumating sa buhay natin isang araw, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon at ang buhay nating magulo ay inayos ng Diyos. In John chapter 10 verse 10, He came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to give life, abundant life and peace. Not only ordinary life, but abundant life. Abundant life and peace ang ibinigay sa atin.
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, this verses emphasize that He is the good shepherd to His followers. He offered not only life but abundant life. Gustong ipakita ng mahal na Panginoon na ang Diyos nating pinaglilingkuran, He is the good shepherd. Siya po yung ating tagapagbantay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan nating malakas ang ating dakilang Diyos. He is our good shepherd. Mabuting tagapangalaga ang ating mahal na Panginoon. Mabuting tagapagbantay ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, maging sa gitna ng ating pagtulog, maging sa gitna ng ating paghimbing, may Diyos tayong nagbabantay. May Diyos tayong nag-iingat. Di ba? Napakasarap pakinggan na kahit tayo tulog, binabantayan tayo ng Diyos. Kahit tayo po'y nahihimbing, binabantayan tayo ng Diyos. Kaya hindi nakakapagtaka na tayo po'y nakakatulog na mahimbing sa buong magdamag. Natutulog tayong payapa, gigising tayong payapa. Natutulog tayong masaya, gigising tayong masaya. Bakit? May Diyos na nagbabantay kahit sa himbing ng ating pagtulog. O ganon din sa ating paggising sa buong maghapon, may panganib, may kapahamakan, may disgrasya, pero makita natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. He is our shepherd, a good shepherd. Kaya nga sabi ni Psalmist David, my Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking tagapagbantay, mabuting tagapagbantay, mabuting tagapangalaga, wala na akong hahanapin pa. Kapag maglingkod ka ng payapa, mga minamahal, ang Diyos ang maglalagay sa puso mo ng pagkakontento. Kontento ka sa lahat ng bagay na iyong tinatanggap. Amen? Hindi ka na naghahanap pa ng iba dahil kontento ka sa iyong tinatanggap. Dahil sometimes, kapag naghahanap tayo ng mga bagay na wala sa atin, yun pang ating ikakapahamak. Naniniwala kayo mga minamahal, kapag hindi tayo satisfied, hindi tayo kontento sa mga pagpapala na ating tinatanggap ngayon, may trabaho ka na maghahanap ka pa ng ibang trabaho. Ang nangyayari, napapahamak tayo mga minamahal dahil hindi tayo kontento sa mga pagpapala na ating tinatanggap. Ang gusto ng Diyos, kapag bigyan ka ng trabaho, bigyan ka ng hanap buhay, bigyan ka ng negosyo, ano man ang ibigay sa iyo, hindi po yan aksidente. Amen. Hindi aksidente. Bigyan ka ng trabaho, hindi yan aksidente. Bigyan ka ng hanap buhay, hindi yan aksidente, mga minamahal. Pero pag hindi ka makakontento sa mga bagay na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, maaari na ito pa ang ikapahamak mo. Amen? Pero pag makontento ka kung anong binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, pinapahalagan mo kung anong mga bagay na bigay sa iyo ng mahal na Panginoon, ipinapakita mo, mga minamahal, na kontento ka sa iyong pagpapala na tinatanggap, malulugod ang Diyos, mga minamahal. Maaring yan din po ang maging daan na pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. So sabi ni King David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hahanapin pa dahil alam ko ang Panginoon, ang aking mabuting tagapagbantay. Siya ang aking tagapagtanggol, ang aking muog, ang aking kanlungan, ang aking matibay at matatag na sandigan. Ang sabi ni Psalmista David, sa Panginoon, wala na akong hahanapin pa. Kagaya sa amin, ang inyong banglingkod bilang preacher, mga minamahal, I'm so blessed. Nagpapasalamat ako sa sitwasyon na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Aking labi punong-puno ng pagpupurit, pagpapasalamat. Ano man ang pagsubok, ano man ang problema, nagagawa kong magpasalamat pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam ko, walang bagay na mangyayari sa buhay ko na hindi ipinahintulot ng Panginoon. At bawat bagay na pinahintulot ng Panginoon na mangyayari sa buhay ko ay may mabuting layunin. Hindi magkakamali ang Diyos. Say amen. Hindi magkakamali ng plano ang Diyos sa buhay mo. Perpekto ang plano palagi ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lamang natin gawin ay makontento tayo at mapuno ang ating puso ng pagpapasalamat sa bawat bagay na nagaganap sa buhay natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang ibibigay ay abundansyang buhay. Amen. Ibibigay niya ang kapayapaan, ang kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't walang kalugian sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin, minamahal ko ang kanyang dakila at banal na pangalan. Kaya tayo po'y manatiling tapat, gumanap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at makita natin, mga minamahal, hindi tayo pagkukulangin ng ating dakilang Diyos. Naalala ko, nung kami po'y na-assign sa isang outreach sa dako ng Samar,
Alam niyo yung pagkakataon na yon, mga minamahal, trials ang iglesia, walang-wala ang gawain. Halos pambili ng asin, wala kaming pambili. Halos kanin, bigas na malugaw, wala kaming malugaw. May mga bata, walang makain. Ayaw ko namang, beloved wife ko, hindi namin attitude na malapit lang yung kanyang mga loved ones. Lalapit kami doon sa mga loved ones namin para humingi ng bigas. No, mga minamahal, nakakahiya para sa amin yun. Hindi kami lumalapit para humingi ng tulong, humingi ng pagkain doon. Ang ginawa namin, nagpupuri kami. Dahil yun ang turo ng ating kagalang-galang na pastor. Awitan ng Diyos, purihin ng Diyos. Dahil kapag mahipo mo ang puso ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng himalang kapamaraanan para may provide yung iyong pangangailangan. Inawitan namin ng Diyos. Mga bata, sabi namin sa kanila, magpuri kayo, umawit kayo. Puri, puri, puri. Tapos na ang puri, alas 11 na, alas 12, wala pa rin pagkain. Fasting, pati mga bata. Pero nagulat kami. Hapon na nagpupuri kami, mga minamahal, may biglang dumating, pumarang tricycle. Sa amin, Brother Joe, galing pa lang kami ng Maynila. Gusto namin mag-Bible study sa aming bahay. Sabi ko, sige po, mag-Bible study tayo. Iniisip ko, paano yung mga bata? Alam po ninyo, bago siya, umalis na po siya, maya-maya bumalik. Nag-abot po mga minamahal ng 500. Sabi niya, ipang-breaking ninyo mga minamahal. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Nakakain yung mga bata, mga minamahal. Napawi yung kanilang gutom. Pag uwi namin, meron pa kaming mga dala, mga minamahal na pasalubong nila para sa amin, na sustain yung pangangailangan ng gawain. So hindi po nagkukulang ang mahal na Panginoon. Isang preacher natin, mga minamahal, lumapit sa mahal na pastor. Sabi niya, mahal na pastor, dahil nakita niya, may mga lumalapit sa mahal na pastor, nabibless ang mahal na pastor, inaabutan ng blessing, ng financial. So sabi niya, lalapit din ako sa mahal na pastor. Sabi niya, mahal na pastor, yung chapel natin sa bandang Bicol po yun. Sira na po, tumutulo na po, mahal na pastor, dahil bubong nipa lang, naagnas na yung nipa, pag ulan, pati yung nipa, nadadala. Tumutulo na, basa palagi yung kanilang compound, yung mga instruments nila, mga minamahal na iba ay nasisira, nababasa. Kaya lumapit siya sa mahal na pastor. Sabi niya, mahal na pastor, kailangan po namin ng tulong pinansyal. Ang sabi ng mahal na pastor sa kanya, manalangin ka, manalangin. Amen? Sabi niya, pambihira. Ang ina-expect ko, bibigyan ako ng mahal na pastor ng malaking amount dahil na-offend niya yung problema ng church. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, manalangin ka. Alam po ninyo, imbis magdamdam siya, umuwi siya sa kanyang probinsya, mga minamahal, sa kanyang location kung saan siya naka-assign at sa po'y nanalangin, nagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil alam niya ang nagsabi propeta ng Diyos at bawat salita na lumalabas sa propeta ng Diyos, kapag ikaw ay manampalataya, ikaw ay magtiwala sa propeta ng Diyos, mga minamahal, ang baon nito ay pagpapala. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, believe in the Lord, and ye shall be established. Believe in thy prophet, and ye shall be prosper. Magtiwala ka sa Diyos, tatatag ka, titibay ka. Magtiwala ka sa propeta ng mahal na Panginoon, sasagana ka, pagpapalain ka. Umuwi po siya sa kanilang tahanan. Mga minamahal, ang iniisip niya, manalangin, sabi ng propeta ng Diyos. Ganun ang kanyang ginawa, taimtim na nanalangin. Madaling araw pa lang, gumigising na, umaawit na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang dapat ginagawa ng Kristiyano. Kapag kayo may problema, meron kayong hinihiling, mabigat na hinihiling sa mahal na Panginoon. Huwag tulog ng tulog, bumangon ng maaga, bumangon para manalangin, hipuin ang puso ng Diyos. Makita mo ang himala, makita mo ang tugon ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y taimtim na nanalangin, siya po'y nagpray, pagka Sunday, umulan malakas. Hiyang-hiya sila dahil meron silang bisitang Amerikano, biglang umulan ng malakas. Pati yung Amerikano na basa, gawa ng tulo ng ulan, hindi lang sa labas, pati sa loob ng chapel, tumutulo. Amen? At talagang gulat na gulat siya, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, lumapit po yung Amerikano. Pina-compute kung magkano ang kailangang yero, kung anong kailangang kahoy, pati mga instruments, pati yung flooring ng chapel, pina-flooring ng Amerikano, mga minamahal. Hindi ka patiran, pero makita mo, mamangha ka kapag ang Diyos ang humipo, walang imposible. Kapag ang Diyos ang humipo, walang imposible. Sa oras na ito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. We are serving a great God, a faithful God.
tayo po'y naglilingkod sa Diyos na mabuti. Naglilingkod tayo sa tapat na Diyos. Ang ating pinaglilingkuran ay mabait na Diyos. Buhay na Diyos. Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. You're blessed among the blessed. At ngayon na lamang ating magpapuri. Hallelujah. Ngayon na lamang ating magpapasalamat dahil nakilala natin ang mabait na Diyos, ang mabuting Diyos na ating pinaglilingkuran. Awitan natin ang mahal ng Panginoon sa oras nito. Jesus, Yes, Lord. Thank you, Jesus. oh Diyos, salamat. Unawain po natin ang mensahe ng awiting ito. Nananatili kang tapat, ibinigay ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay. Thank you, Jesus. Lahat tayo mawit, minamahal. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Yes. Oh, wala kaming may babayan. Wala kaming may babayan kundi paglingkuran ka. Wala kaming may gaganti, mahal ng Panginoon. Kundi ang purihin ka. Pero walatin ka. Thank you, Jesus. Sabay-sabay tayong umawit, minamahal. Dakila ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig mo, mahal ng Panginoon. Thank you, there is Jesus. Jesus, salamat. Lord, Diyos, salamat. Nananatili ang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Yan. Hallelujah. Yes, Lord. Sa laki Thank you, Jesus. pag-ibig mo. Thank you, Lord. Jesus, salamat. Salamat. Ulit-ulitin po natin sabihin. Salamat. Salamat, Lord. Salamat, Para. Maging ang mundo sa lagim at lawak na wala kaming may gaganti. Wala kaming may babayan. Wala kaming may susukli. Kundi ang paglingkuran ka, ang purihin ka, ang pasalamatan ka, mahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Tequila.
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tabi natin ang presensya ng Diyos. Huwag nating pigilan ang ating sarili. Tabi natin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Laban. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Minamahal, wala tayong maibabayad sa Diyos. Sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon, wala tayong may gaganti. Wala tayong may susukli